Miyerkules, Huwebes, Biyernes, fast food pa din? Gusto ko ng lutong bahay! Lutong bahay ba kamo? Si Mami G ang bahala sa'yo. Mami G's, lutong bahay at iba pa! Ay, di mo lang matitikman ng authentic Batangas. Hi mga na ka-vibes, so nais, nagulat kayo ang kung gulay, bakit kami ulam ng naka-FB langka live at ngayon. ang pagkasarap-sarap na kakanin Well, tulad ng meron akong ito'y makakasamang asapin-sapin special na ay bisita. bihado I-interview mo natin nagkarito. mula Mami sa G's, lutong bahay Bureau of at Fire iba Protection pa. Batangas. Located at ground floor Bay City Mall, Para ngayon, Pasalubong alam naman natin Center, ngayong Plaza March, Mabini, Batangas City. Fire Ano Prevention bang hinihintay Month. nyo? So, bigyan natin ng Mamili na at awareness ang kumain. bawat isa sa inyo to save our lives and You property. can also visit their official Facebook page at Mami G's Lutong Bahay. Secret at muna yung iba guest. pa. Mamaya Or you ko may call at i-reveal sa inyo. Maganda yung guest ko, promise. 0909. Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako. Naglalagablab na afternoon mga ka-vibes. Nako, kaya naman ako sa inyo para mag-cool down, magpalamig. Tuloy-tuloy natin ang kwentuhan na syempre dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9. Your Good Vibes. So, nagtataka kayo. Sabi ko kahapon, di ba? See you next week. Huwag kayo mag-alala. Ngayon lang to dahil meron tayong special na bisita mga ka-vibes mula po sa Bureau of Fire Protection Batangas. Dahil alam naman po natin ngayong March nga ay ipinagdiriwang or ginugunita. Ano ba ang tama? Ginugunita, pinagdiriwang or sineselebrate ba talaga ang Fire Prevention Month? Pero bibigyan natin ng linaw yan dahil eto kasama ko ngayon live na live sa studio ang Provincial Fire Marshal ng Batangas. Kasama natin Fire Senior Superintendent Miss Annalie Atienza. Magandang hapon, Ma'am Annalie or Colonel Ann. Magandang hapon sa iyo. Good afternoon, Sir Kiko, at sa lahat po ng listeners and live viewers natin. Thank you so much dito sa ating program Yun. for the opportunity. At sa inyo pong lahat, mga ka-vibes. Good Yan. afternoon. Correct. Naku, maraming salamat din po, Colonel Ann. At nabisita niyo po kami para magbigay ng awareness sa ating mga ka-vibes, sa ating mga listeners, no? Anyway, para formal nating bigyang linaw itong Fire Prevention Month, Colonel Ano. Pwede nyo bang i-explain sa amin or sa ating mga ka-vibes, ano ba itong tinatawag nating Fire Prevention Month at bakit siya mahalaga? History na lang, no, i-share ko. 1966, ganun katagal. Wow, 1966. 60 years ago today, no? This month. Naitalaga kasi na month of March kung saan pumapalo talaga yung init dito sa ating bansa. Correct. So, knowing the Philippines for being tropical, andyan yung sobrang init. Kaya, pag sobrang init, mas mataas ang probability ng pagkakaroon ng sunog. Dahil isa yan sa triangle of fire na tinatawag natin. Correct. Kaya, during that time, minarapat ng ating then president na i-declare ang month of March as observance ng Fire Prevention Month. So yun pala ang Yes. behind, yung story behind bakit tuwing March ino-observe itong Fire Prevention Right. Month. Ma'am, nabanggit nyo kanina itong tinatawag nating Fire Triangle. Can you explain ano ba itong tinatawag nating Fire Triangle? Okay, so nasabi nga natin na nandyan si heat, kasama siya, tatlo yan sila kasi triangle ano. So andyan din si fuel. Ano yung fuel? Ito po yung mga flammable materials, combustible materials na tinatawag natin. And si oxygen. Oxygen is everywhere. Yes, correct. So, Hinihinga natin yan. Yes. So magsama-sama po yung tatlo. Merong combustion na tinatawag. Continuous chemical combustion. Yan na po si fire. Yun, doon mabubuo yung Yes. fire kapag Kaya, itong tatlong... Omission of one sa tatlong yan, you are already doing fire suppression. Pero prior na magkasama yung tatlo, fire prevention muna tayo. Okay, correct. Kailangan i-prevent muna natin. Yes, wag na diba? nating hayaang magtagpo ang correct, tatlo. Wag na nating hayaang mabuo yung magsama-sama yung tama. tatlo. Ngayon, Mama, statistically speaking, kasi kanina nasabi natin itong
yung story behind the Fire Prevention Month tuwing March based to sa init ng Pilipinas. Statistically, meron bang ano ba yung or ilan ba yung gaano ba karami yung fire incident na naitatala ng BFP either sa Pilipinas or sa Batangas lang itself? Sa buong bansa, nung pandemic, gaya ng naikwento ko kanina prior mag-on-air, bumaba tayo during the pandemic days. Nung bumalik sa normal, nag-back to normal, pumalo ulit. ang increase ng fire incidents. That's nationwide. I have an info kasi I used to be the spokesperson ng BFP. Now, Provincial Director of Batangas, meron na tayong naitalang 80 fire incidents simula nung January 1 Wala. up to this time. Hindi pa natatapos ang first quarter, may 80 Yun na nga na. po, meron na tayong 80 and hopefully hindi na siya talaga umangat. Yes, correct. Sana it stays that way na. Correct, 'di ba? Nabanggit nyo ma'am kanina nga kanina yung pandemic mababa, no? There's a Correct, decrease. oo. So ibig sabihin ba itong fire kosto ng human na error, ganon? Masasabi po natin na major factor ang kapabayaan ng tao. Or sometimes it's lack of awareness. Yes, no? dahil nga napapabayaan kasi hindi ka aware. Hindi ka ganon ka-conscious. Correct. Yan. Anyway, based dun sa data natin, ma'am, no, na ito meron tayong simula January may 80 na tayo na fire incident. Ano ba yung number one cause na nakikita natin dun sa data na yon ng mga fire incident? Based on investigations natin, those fire incidents, ang number one cause ay electrical ignition. Electrical, So mga may kinalaman kuryente. po ito, yes, sa paggamit natin ng mga appliances or itong ating mga bahay na 10 years ago na construct and hindi na nadadalaw ng mga electricians. So yung wear and tear, yung naluma na siya, lumutong na, tama ba yung aking Tagalog? Correct. Lumutong na yung yun. wire. Naluto. Meron pang mga alaga na minsan na kumakain ng wire. kinukut-kut yung wire Correct. and then pagdaloy ng kuryente, nagkakaroon ng spark, doon na po nagsisimula. So, ayan ha mga ka-vibes. Always check your mga Yes. electrical wiring sa bahay. Well, again, hindi lang naman to sa bahay, no? Again, sa mga businesses. places. In all Opo. places, no? Dapat ugaliin po natin Right. na chine-check yung ating mga... May reason kung bakit, no, ma'am, no? May reason niya kung bakit may instruction Correct. yung ating mga appliances, kung ilang watts lang Yes, yan. tama. So, may purpose yan, mga ka-vibes. Try nating basahin yon, di ba? Para rin sa safety natin yan. If I may add, Ma'am. DJ Kiko, one of the common cause din kung bakit nagkakaroon ng electrical ignition is yung mga appliances nga natin na when not in use, unplug na po natin. Yes, yun. Isa Also, pa naman. ngayon sa init ng panahon, ano ba ang Correct. madalas natin ginagamit? Si electric fan. Yes. So, bigyan din po natin siya ng time to pahinga. correct, Kumbaga, no? And also, mga overnight charging Yan. ng mga gadgets. Correct. Nakikita po sa investigation, those are one of the reasons. Nako, cause alam mo, of fire. sinong guilty rito? Ayan, mga nagre-react Ayun yung mga na nga kasama sila. natin. O, taas kamay na kayo. Yung mga Gen Z. Alam nyo na, yan. kayo nga yun. Yung mga Gen Z, nako ha, sa mga Gen Z nakikinig dyan, alam naman natin na Right. ugali nyo pong magpuyat. Tapos ugali nyo, iniiwang nakacharge yung cellphone or yung Yes. gadget. Nako, yan, galing na kay Colonel Ann, wag po nating ugaliin yan. Kasi hindi natin alam kung kailan siya magti-trigger ng spark And sad to note, those are the times may casualties tayo. Yun. Sa kasi, gabi. Kasi tulog. Yes. 'Di ba? Walang awareness. Opo. Ito, for the better public understanding to, ma'am. Could you explain the different, kasi madalas nating naririnig sa balita, yung mga fire alarm level. 'Di ba? Meron tayo. Ano ba yung pinagkaiba ng general alarm, Oo, yeah, ng second tama. alarm? Ano po Okay, yung okay. pagkakaiba? For the information ng lahat, in the instant nagkaroon ng tawag sa amin, sa fire department, we already call that as first alarm. So, on the spot, i-verify, pupuntahan. So, depende pa kung ongoing or minsan fire out na. So, first alarm lang yun. Sa first alarm, unang hudyat, sa NCR, 12 fire trucks agad ang tumatakbo. 12 So, sa I first believe alarm. ganun din yan dito sa nationwide, ina-apply na natin yan. Para sa ganun, agad-agad maapula, hindi na siya lalaki. And then, pag depende sa evaluation ni ground commander, ni Hepe, mag-e-elevate tayo, magtataas ng alarma at magtatap ng nearby areas or municipality to augment para additional force
Magdadagdag. Kung napapansin nyo sa NCR, laging general alarm, umaabot ng 5th to general. Kasi ganun na, not really ganun kalaki yung apoy, but sa dami ng responders. Para na rin ma-aware yung community na malaki na nga to. Yung notion na malaki Correct. na, mag-iingat na. Tatanim na sa isip ng mga kababayan natin. Ayan, meron na naman tayong general alarm. Correct. Kumbaga, itong mga alarm na to, to inform din the public Correct. na may nangyayaring sunog at hindi lang to basta sunog. Diba? Ito, let's talk about, mama, mga business establishments. Meron bang specific mandatory si Bureau of Fire Protection when it comes to safety requirements sa mga business establishment? Normally po, depende kasi yan sa type of occupancy. Kung business siya, so i-assess pa yan ng ating inspector kung restaurant ba or typical office, no? But nasa fire code natin, yung Republic Act 9514, Fire Code of the Philippines, every room merong fire extinguisher, at least may 2 fire exit, merong emergency light, Correct. no? At mga heat detectors or fire alarm. And all those things are required for as fire safety measures ng ating occupants. So, yun po. Correct. Basic na po yun, yung nabanggit ko. Kaya if you are to establish or to put up a business, isama nyo po yan sa listahan nyo. Correct. Kasi hahanapin din ng Yes. BFP yan sa requirements. Yes po. Correct. Ito anyway, no, nabanggit nyo yung mga fire extinguisher, ma'am. Or Colonel Ano. Ito bang mga fire extinguisher na to? Kasi merong iba-ibang kulay. May green, may red. May pinagkaiba ba yan, ma'am? Opo, meron po. Dahil nga tinatawag natin yung electrical fire, hindi mo pwedeng buhusan ng tubig. Correct. Grade school pa lang tayo, Correct. alam na natin bakit. Dahil ang tubig ay maaring daluyan ng kuryente. So, meron tayong mga classes of fire extinguishers. Commonly nakikita natin pula. And that is chemical. So, powder rather. So, pwede yan siya in all types of fires. Now, meron tayo ding tinatawag na mga class B kung saan pang flammable liquids. Like oil, gasol, mga ganon. Liquids, no? And then, class C, yun yung para sa electrical fires. Na more often than not, for example, computers, may tendency masave pa. Yung inyong, for example, Yung equipment. CPU, yung equipment. Ah, If you are okay. using the correct fire extinguisher. And then we also have Class D. Ito naman ay para sa mga metals, no? And Class K para sa kitchen fires involving oil and grease. Kasi alam natin na hindi Correct. talaga agad-agad maapula kung tubig lang ang langis na umaapoy. Yes, correct. So, those classes of fires has specific classes of fire extinguisher. So depende kung ano yung cost ng fire, ano yung Yes, nasusunog, tama no? po. So, ganun din ba yung mga ano natin, ma'am, yung ating mga firemen, yung mga bumbero kapag inassess nila yung sunog? Yes po. Hindi rin basta-basta yan na buhos lang ng tubig. Tama po, tinitingnan na po natin kung ano ang involved na type of occupancy. Correct. From there, itatawag kung anong kailangan. Hazmat ba? Or firefighter ba? Or special rescue force ba kailangan? Okay. So may iba-iba rin pala silang itong mga firemen natin, may iba-iba yes. rin palang specialty. Yes No, po, kasi meron baka tayo niyan. karamihan ang alam lang ng public, no. Basta bumbero, Oo. magpapatay ng sunog, okay na, With bobomba water. na. Oo, no. Hindi po. Meron din po tayong mga chemicals hinahalo sa tubig sa fire truck. Wow. And yon ang ginagamit. Yun pala yun, di ba? So, mga ka-vibes wag niyo pong sisihin yung mga bumbero minsan no, kapag sasabihin niyo bakit ang tagal po, di ba? Yeah. Kasi ina-assess din po nila yon. Although, ang gusto pa rin naman po talaga ng ating mga firemen, ng BFP, is maprotektahan pa rin yung property as many as possible, di ba? Ma-contain nila yung apoy. Pero again, wag naman tayo magalit. Saka they're doing their very best para that's why ginagawa nga nila to para maging aware tayo. And prevention is better than cure pa rin, Way mga ka-vibes. better po. Correct? Tama. Ayan. Ito, ma'am, we often, or ako, pagka nasa public transpo, sa mga jeep, minsan batras ko, meron silang maliit na fire extinguisher. Ano ba to? Part din ba to ng mandatory sa public transpo? Yes po, actually, as much as although hindi siya specifically cited sa fire code, only those
transporting chemicals. So yung mga delivery trucks ng gasol and all, yon required po talaga yon. Na meron kahit merong maliit fire extinguisher. na maliit. Pero if personal vehicle, if I were you, I advise you have one. Para in Nakikita case. nyo naman ngayon sa internet, bigla na lang nagliliyab yung tricycle, Correct. yung car, no? Correct. So, good na rin na meron kang fire extinguisher as first aid. Yes, correct. Anyway, ito napag-uusapan natin yung ating fire extinguisher. We often madalas na naririnig yung acronym na PAS. Ano ba itong PAS na to, ma'am? Pwede nyo bang i-explain din sa mga ka-vibes natin? Yan. Ang fire extinguisher po, kung makikita nyo dyan sa tangke, may sticker yan. Actually, kulang yan, T. T-PAS, no? T-PAS. T is dahil nakalock yan, meron yan siyang nylon na lock. So, okay. twist the pin para matanggal yung lock, yung safety okay. lock niya. And then, pull the pin, aim the nozzle, squeeze the lever, and sweep side to side. So, yun yung process ng Opo. paggamit T-PAS. ng ating Fire fire extinguisher. No, T-PAS. So, tandaan mga ka-vibes, no, mahalagang malaman natin itong T-PAS, no, yung twist, pull, aim, squeeze. Diba? And sweep side to side, no? Para at least, meron nga kayong fire extinguisher, hindi nyo alam paano gamitin. Kaya dapat Diba? po tayo ay nagkakaroon ng fire drill Correct. sa ating tahanan, sa ating opisina. Correct. Para malaman po paano gamitin yan. At kasi minsan, natataranta, nandyan si fire extinguisher kung, Hindi kung nagagamit. makakapagsalita lang, nandito po ako, gamitin niyo po ako. Correct. Diba? So, if you are aware, yun na nga sabi natin, awareness, consciousness, agad-agad, maaapula mo yun. Correct. No need to call us. Yes, hindi lang isang tao yung nakakaalam. Balik maganda, lahat Lahat, tayo. occupants. May awareness o alam. Ito ma'am, kanina ano yung ito na pag-uusapan natin yung mga apoy, no? What are the practical fire safety tips na pwede nating i-share sa ating mga Yan. ka-vibes? Sige. So let's start off with the first, yung cause of fire. Nalaman natin na ang most common ngayon ay electrical. So sabi na nga natin, 10 years ago na mga bahay na constructed, have it checked. Tumawag po tayo ng mga licensed electrician. Wag po yung electrician kasi baka mamaya sasabihin niya, okay na yan dahil nabigyan na ng pang-inom, di ba? So wag Correct. po. Sabihin na nating may konting bayad yan dahil syempre license yan, pinag-aralan niya. Isipin nyo na lang yung konting bayad na yan compare sa masunugan kayo. Yes. So look into that, i-weigh things din. And also kitchen fires, kapag nagliyab na po yung kawali na nagpiprito kayo, wag nyo pong buhusan ng tubig dahil lalo pong kakalat yung langis, yung oil, kakalat lalo ang apoy. Instead, kumuha po ng takip, takpan lang, as simple as that, yung kawali. If yung gasol naman, biglang nagliyab yung sa may how do you call that? Regulator, yun. Kumuha po ng basahan, takpan, switch off. Kaya nga po, kailangan nagpa-fire drill tayo para Correct. alam natin paano yung behavior natin, iwasan yung panic. Correct. So yun po Kasi- ang mga Kasi yun paalala. yung yun yung unang mangyayari kapag Matataranta nakakita agad. na ang fire, di ba? Natataranta. Yes. Meron akong isang kaibigan na alala ko, nataranta rin siya, lumiyab yung niluluto niyang sausage. Yun So na nga nataranta siya. So ang ginawa niya is bigla na lang niyang binato yung umaapoy na kawali dun sa banyo. Saan na po napunta yung Sabi ko, nasusunog binato niya sa banyo, tapos binuksan niya ata yung shower, sabi niya. So ngayon, ang nangyari, kumalat yung usok. Ayun na nga Yun, po. yung condo, nireklamo siya, yung buong Ayun. condo, nireklamo siya. Tendency ganon. So yun lang po, as easy as that. Correct. Eto madalas ko nababasa, ewan ko kung totoo, no? Kapag ka daw dun sa kitchen fire, halimbawa, umaapoy yung kawali, di ba? Yeah. Baking soda daw. Binubuhusan daw ng baking soda. That's possible kasi yung kanyang powder type, hindi siya flammable. Pero, that's if, kung may available ka at hand na baking soda, no? So, ang pinakamainam talaga, fire extinguisher, para sigurado Okay. po tayo. Correct. Anyway, ito, last question, Mama. As we observe yung Fire Prevention Month ngayong March, final message, hindi na tips, final message
sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon? Yan. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin, inaanyayahan po namin kayo sa mga programa pang susunod dito po sa province of Batangas. Bukas actually, okay lang bang i-promote yung aming Go, next ma'am. event? Ito po yung tinatawag na BFP Fire Square Road Show kung saan magaganap sa